Overripe na banana, gawin nating masarap na merienda na madali lang gawin at pwedeng ipang negosyo. Yung lasa nito ay talaga namang masarap at kahit kinabukasan mo pa kainin ay malambot pa rin. Gusto mo rin ba? Tara, samahan mo akong magluto. Kakailanganin natin dito ng saging na saba at inilaga ko na rin pala ito kanina. At mura ko lang pala ito nabili dahil overripe na. 20 pesos per kilo at 1.5 kilo pala ito. Tatanungin po ninyo kung pwede ba yung hindi overripe na banana. Yes, pwede po. Kaya lang mas maganda kasi yung ganitong klase ng saging dahil mas matamis na at mas mura nyo siyang mabibili. Balatan lang natin ito at durugin. Pwede kayong gumamit ng masher or tinidor basta dapat madurog natin ito ng mabuti. After natin itong madurog, maglagay tayo ng 1 1/2 cup ng all-purpose flour, 3 sachet ng birch tree powdered milk, at 1/2 cup ng brown sugar. Haluin natin ito hanggang sa ma-well-combine na lahat ng mga ingredients. Medyo mahirap na pala itong haluin dahil sa mga dry ingredients, kaya naglagay na ako ng plastic gloves at kinamay ko na ito para ma-mix ko ng mabuti. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ito ay pwedeng ipang negosyo at yung complete recipe kasama na yung costing ay nasa dulo po ng aking video. After natin itong ma-mix, set aside muna at masasarap ito kung lalagyan natin ng cheese sa gitna. 1/2 lang pala ito ng 200 gram, slice lang natin ng maliliit. Yung brand pala na gamit ko dito ay OK Cheese, ito kasi yung pinakamura at maganda rin na gamitin pang negosyo. Naihanda na natin lahat ng kailangan at bago tayo gumawa ng banana ball cheese, maglagay muna tayo ng cooking oil sa kamay kasi madikit itong ating mixture. Dahil ito nga ay pang negosyo, gagamit ako dito ng measuring spoon at 1 tablespoon yung gagamitin ko. Sakto na yung laki nito para ipangtinda. Sa paggawa naman ay madali lang din. Kumuha lang tayo ng mixture at lagyan ng cheese sa gitna, isara natin ito at bilugin. Gawin natin ito sa lahat hanggang sa matapos. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 57 pieces. Marami na ito at pwede nang ipang-umpisa kung ipangtitinda. Gagamit din pala tayo dito ng breadcrumbs. Ito yung gagamitin nating pang-coat dito sa ating banana balls. Make sure lang po na makot natin ito ng mabuti at dahan-dahan lang po tayo sa pagkukoat dahil medyo malambot itong ating mixture. After nating makot lahat, magpainit na rin tayo ng mantika at prituhin itong ating mga ginawa. Sa pagluluto nito ay ilalay lang po tayo sa apoy dahil mabilis masunog itong ating niluluto at may tendency na sunog na yung labas pero hilaw pa rin sa loob. Kailangan natin itong lutuin ng mabuti kasi kahit luto na yung saging na nilagay natin dito, may flour tayong hinalo at importante na maluto ito ng mabuti para safe sa mga bata kung kakain sila. At pag ganito na yung kulay ng ating banana balls, luto na po yan, ahunin na natin. Magkano nga ba ito pwedeng ibenta? Ang puhunan natin dito ay 155 pesos. Pwede pang tumaas yan o bumaba depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili mo. At nakagawa tayo ng 57 pieces sa ating mga ingredients na ginamit. At pwede mo itong ibenta ng per piece at 4 pesos to 5 pesos ang isa or per stick naman at 3 piraso ang laman at 12 pesos to 15 pesos per stick. At ito ang klase ng negosyo na hindi ka malulugi dahil sigurado ang kita mo dito. At hindi rin sila malulugi sa pagbili sa'yo dahil talaga namang napakasarap nito at kahit ang mga bata ay talagang magugustuhan nito. At ito po ang ebidensya na talagang kahit ang mga bata ay magugustuhan nito. Tignan nyo naman yung anak ko, hindi mapigilang kumain. Tara, kain tayo.